Hello mga mare, isang pinagpalang araw naman sa ating lahat. Medyo maaga nga akong gumising at naglinis ng bahay. Nakapagsaing na nga ako dyan, nakapagluto ng ulam. Di ko lang na video kasi madilim yung kusina kasi nga siradong sirado at brown out pa. Yan naman ang papel nating mga nanay at pagsilbihan ng mga anak natin habang sila ay bata pa. Habang ang anak ko naman ay tulog pa. Marami pala kaming nakatira dito sa bahay namin. Bali 7 kami magkakapatid at ako ang panganay. Ang isa naming kapatid ay nasa city, doon siya nagtatrabaho. Nagtutulungan kaming dalawa financial para sa iba naming kapatid na nag-aaral. Dito pa rin ako nakatira kasamang anak ko kasi hindi pa kaya magbukod. Pero alam ko darating tayo dyan. Tiyaga lang muna at pananalig sa may kapal na matutupad din natin lahat ng pangarap natin. 2022 nga nang magtrabaho ako ng call center. 6 months lang kinaya ko kasi parang nanghihina katawan ko sa puyat. Kaya nagdesisyon akong mag-resign at umuwi na muna. Kaya nung umuwi ako, yung natira kong sahod ay pinuhunan ko muna sa pagbababoy. Pero mahirap pala pag hindi continuous yung budget. Kasi maaaring maubusan ka ng pambili ng feeds o pagkain nila. At doon magsisimula ang problema pag nagbababoy kasi magutom ang baboy. At maaari ding yun din ang pagsimula ng paggaan ng alaga natin. Maapektuhan kasi ang paglaki nila pag nakaranas sila ng gutom. Ganon kasi nangyari sa baboy ko mga mare, kaya binenta ko na lang. At yung kita nun ay binili ko ulit at ganon pa rin ang nangyari hanggang sa maranasan namin dito sa lugar namin ang pandemic sa mga baboy. So mga mare, ang ginagawa ko naman dyan ay magbabasa muna ako ng mga damit. Lalaba kasi ako ng mga pinaglumaan namin ng anak ko ng mga nakaraang linggo. Kaya kung nakikita niyo dyan mare, nag-aayos muna ako ng mga labahan ko. Ilang araw na kasing maulan, kaya yung ulan yung ginagamit ko dyan. Tingnan nyo naman mga mare, yung mukha ko dyan parang hihirapan. Ang una ko ngang ginagawa ay basain ko muna yung mga labahan dyan. Yun pa nga, may mga manok pa sa likod ko. Kung nakikita nyo yung panahon guys, masilaw lang yan pero hindi yan mainit. Kasi nga ilang araw nang umuulan dito sa amin. Iwan ko ba kung bakit ganito yung panahon dito sa amin. Pag pumunta ka naman ng bayan ay ang init-init. Pero pag pumunta ka dito sa amin sa bukid, ang ulan-ulan, kaya nga nahihirapan kaming pumunta sa bayan kasi nga ang daanan namin dito, ang hirap daanan. Ganon daw kasi talaga dito sa amin pag malapit na yung fiesta sa aming bayan. Walang araw na di umuulan. Yun ang sabi ng mga matatanda. Siya nga bala mare, wag nyo nang pansinin yung position ko dyan. May upuan naman, hindi naman inuupuan. Pati nga pala yung itsura ko kasi nga nakapambahay lang tayo. Kasi pag tayo mga nanay, pag nandito tayo sa bahay, wala na tayong pake kung ano mo yung itsura natin. Todo basa nga ako dyan ng mga damit namin para mabawasan naman ng dumi at mga alikabok na kumapit. Ganyan talaga kasi ako maglaba mga mare, lalo pat wala din naman tayong washing machine. Kasi nga di pa natin afford, lalo na yung kuryente naming napakataas ng aming bayarin. Wala namin kaming masyadong appliances sa bahay. Kapag gabi na nga lang kami gumagamit ng ilaw at mga electric fan. Pero ewan ko ba, ilang beses ko naman pinatingnan sa poste, pero ganun pa rin. Kaya iniisip ko na nga minsan, mataas pa yung kinokonsume ng kuryente dito sa bahay kaysa sa pagkain namin. Kaya hindi ko na binibili yung mga gamit gaya ng washing machine. Tsaka na pag maayos na yung kuryente namin. Pagpasensyahan nyo na pala guys, yung maingay kong anak dyan na nagreklamo kasi pinatay ko yung hotspot niya sa akin. So guys, kung nakikita nyo ako dyan, akot nga pala ako dyan ng tubig para sa baboy ni Papa. Yung baboy nga pala ni Papa, binigay ng kanyang kapatid dun sa bukid. Palagi naman siyang wala dito sa bahay, kaya ako na munang mag-aalaga dyan. Todo hakot lang muna tayo para mapaliguan ko na at mapakain yung nag-iisang alaga ni Papa. Isa din dyan sa mahirap mag-alaga ng baboy kasi hinahakot pa yung tubig mula doon sa baba. Pero minsan pag nandito yung mga kapatid ko ng mga lalaki, sila yung pinapahakot ko ng tubig. Magkahalong feeds at kangko nga pala pinapakain ko dyan mga mare. Para naman makatipid-tipid tayo kasi kahit mag-isa yan magastos na. Kasi nga malaki na rin. Pinagtripan nga namin yan si Papa nung New Year para ipaghanda namin o litsunin namin. Pero ayaw din. Hindi niya din binenta kasi nga reserva daw sa utang niya.
Mahal pa naman ang kilo ng live weight nung December. Pero okay lang yun mga mare, may pinaglalaanan kasi yan. So ayan mga mare, pagmasdan nyo na lang baboy na yan. Gustong gusto ko talaga mag-aalaga ng baboy kasi nga pag lumaki naman sila, malaki naman ang pera. Pero syempre, pag marami ang baboy mo, malaki din yung kapital mo kasi nga yung feeds mahal din. Pero itong baboy ni Papa ay may halo na yung ibang lahi na baboy. Hindi kasi siya pure na large white kasi may halo na siya. Durox daw ang tawag nila dyan. So, ayan na siya mga mare, napakaingay na kasi gutom na yan. Kikita nyo mga mare, ganun pa rin yung kulungan na ginagamit ko noon. Sira-sira na yan ngayon kasi kawayan lang yan at pawod. Ipagpasalamat pa rin natin yung sa may kapal dahil kahit papaano meron tayong isang alaga at iba pang simpleng bagay na meron tayo. Matuto tayo magpasalamat mula sa maliit na bagay na binibigay niya sa atin para kapag dumating na yung malaking biyaya ay hindi na natin siya makakalimutan. Hanggang dito na lang mga mare, sa susunod naman tayo magkita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig at panunood. Bye-bye!